Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa Sphinx ng Giza na matatagpuan sa bansang Egypt. Bakit maraming mga misteryo ang nababalot sa bansang Ehipto? Tulad na lamang ng Sphinx. Maraming iba't ibang anyo ang Sphinx. Nagsimula ito sa Greece kung saan nangangahulugan itong hindi kapani-paniwalang nilalang na may kakaibang anyo ng figura na hindi karaniwang nakikita ng ordinaryong nilalang. May malaliyon na anyo ng katawan, ulong alintulad sa isang babae at pakpak na may halintulad sa ibon. Sa kabilang dako naman, may pagkakaiba ang Sphinx ng mga Griego sa mga Ehipsyano. Dahil sa mga Ehipsyano, ang kanilang Sphinx ay karaniwang ipinapakita bilang isang tao. Sa karagdagan ng Egyptian Sphinx ay isang maamong mukha na may kaibahan sa mapaghangad na masamang Greek Sphinx. Maraming mga teorya at misteryo ang nababalot sa Egyptian Sphinx na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw ang mga kasagutan. Mga katanungan na hindi maisagot sa bakas ng kasaysayan, tulad na lamang ng pingas na ilong ng Egyptian Sphinx. Ngayon, ating talakayin ang mga kasaysayang katangian ng teoryang napaloob dito sa Ang Kwento. Cappuccini, sinasabi din sinimulan ng mga monghe na maglagay dito ng katawan ng mga tao noong 16th century pa. Ayon sa pag-aaral ay yung mga iilan na mummified na katawan dito sa mga nagdaang siglo, ang Sahara Desert ay isang kagubatan na pinamumugaran ng mga iba't ibang nilalang tulad ng mga hayop at mga sinaunang tao. Leyon ang itinuturing na pinuno ng mga hayop. Gumagawa sila ng isang figurang malaleyon na sinasamba nila ito na parang isang Diyos. Hanggang sa paglipas ng panahon, nabago ito hanggang sa panahon ng mga pyramid. Ito ay binago na halintulad sa mukha ni Cheops. Ngunit hindi naging malinaw ang mga kasagutan ukol sa mga pagbabagong nangyari sa Sphinx. Isa sa mga misteryong kasagutan ukol sa mga pagbabagong anyo ng Sphinx, ang katawan nito at ang mga pader na nakapalibot sa Sphinx. Dalawang posibilidad na teoryang water erosion at wind erosion ang naging dahilan nito. Sa water erosion, ang mga pader na nakapaligid sa Sphinx ay nagbago ang figura nito dahil sa sinasabing pagbaha noong sinaunang panahon. Kaya nagbago ang figura nito dahil sa sinasabing ang ilog Nilo ay umapaw dahil sa pagbagsak ng malakas na ulan. Sa kabilang dako, ang wind erosion o ang lakas ng hangin ay sinasabing isang dahilan sa pagnipis ng katawan ng Sphinx. Dahil sa hindi pantay ang ginamit na mga materyales sa sinasabing Sphinx, kaya ang pagnipis ay hindi pantay. Sa kasalukuyan, wala itong kasagutan ukol dito. Maraming mga historiador ang mga nagbigay ng kani-kanilang mga teorya ukol dito. Ang isa pang misteryong
walang kasagutan ay ang pagkawala ng ilong ng Sphinx. Sinasabing noong sinaunang kapanahunan ay ginawang target shooting ang ilong nito. Dahil sa kakaibang anyo nito, ngunit may mga nagsasabing kaya napingas ang ilong nito dahil sa mga nagdaang digmaang pandaigdig. At sinasabi ng mga iilang historiador dahil sa pagsalakay ni Napoleon Bonaparte, na dating emperor ng French. Maraming mga haka-hakang hindi direktang nalulutas. Ang mga misteryong napapaloob dito, kung ako'y iyong tatanungin, ako'y naniniwala sa wind erosion. Dahil sa hindi pantay ang mga materyales na ginamit dito, may posibilidad na hindi matibay ang ginamit na materyales sa ibang parte na kayang gibain ng mga malakas na hangin. Sa pagkapingas naman ng ilong, ito ay pumapanig sa target shooting dahil sa kakaibang hugis nito. Kaya magandang gawing itong target. Ngunit ating tandaan, marami mang mga teorya ang naglalabasan ukol dito. Pahalagahan natin ang naiwang pamana ng ating mga ninuno. Mga bakas sa kasaysayan na kailanman ay hindi dapat malimutan.